Hey guys, what's up? Welcome back po sa channel natin. Topi Manalo here, and as promised, I will give you my initial first day impression of our bagong kuha nating kotse na Toyota Wigo. Nakita nyo sa last video natin na kinuha namin, na-release namin yung sasakyan, and that was the first time na na-drive ko to. So ngayon, naiuwi namin dito naman ng maayos, and everything is so smooth. At ngayon, bibigyan ko kayo ng aking initial impression on the overall experience dun sa bagong sasakyan. So stay tuned kayo dyan mga guys, at magkwekwentuhan tayo. Alright? Okay guys, so simulan natin yung initial impression ko dito sa ating bagong sasakyan na Toyota Wigo G CVT 2024 model po pala to, no? Hindi ko matanda kung 23 or 24 model, pero so far ito yung latest Wigo variant according to Toyota Abad Santos. Nga pala, shout out sa agent ko, kay Sir Gian Castro. Sir, maraming salamat sa pag-asikaso. Napaka ganda ng experience ko with Toyota Abad Santos. Of course, sa tulong ni Sir Gian. Kaya kayo guys, kung naghahanap kayo ng magandang deal ng Toyota and wala pa naman kayong agent na kausap, I suggest you go ahead and look for Sir Gian sa Toyota Abad Santos. They got the best deals, the lowest monthly down payment, monthly payment, and of course yung lowest down payment natin. Kaya imagine niyo, ang layo ko, Antipolo, doon pa ako sa Abad Santos kumuha. It's because of the deal na inoffer sa akin ni Sir Gian. So, let's move on. Initial impression ko, tulad nga ng nabanggit ko sa inyo, this is going to be my first car na Toyota. And hindi naman first sedan, dahil dati nagkaroon na kami ng Kia Pride, and hindi rin ito yung unang automatic ko. Yung Kia Pride namin dati is automatic din, pero napakalayo ng experience nung automatic before sa automatic ngayon. Napaka smooth ng driving, napakadaling i-drive, hindi ka mahihirapan. Talagang siya, designed for beginner na driver, dahil talagang stop and go, wala ka ng ibang iisipin. And of course, yung dependability and durability ng Toyota Motors, added bonus pa yon, dahil yun nga, kung itong kukunin ninyo, masasabi ko talagang sulit at hindi kayo magdadalawang isip. So ngayon, yung palang mga ibibigay ko sa inyong experience are all based on comparison with my previous car. It's a Photon Toplander SUV 2016 model na manual transmission. Kaya kung sa tingin nyo may sinasabi kong mali, unang-una, hindi po ako eksperto. Yung isi-share ko lang sa inyo is yung aking masasabi at kung ano yung experience ko. Simulan po natin dun sa experience. Maliit siya dahil it's a compact car. However, hindi naman siya maliit na parang kakaroon ka ng claustrophobic. Sakto lang siya. Masasabi ko sakto lang siya. Masyado lang akong napamper dun sa unang sasakyan namin kasi malaki yun dahil SUV And at the same time, talagang malaki yung cabin ng Photon Toplander. So kung hindi pa kayo nakakasakay sa Photon Toplander, check it out. Ang laki ng loob nun. Guys, yung nasa gitnang, yung second row niya, kasya 4, maluwag pa. Hindi kayo nagsisiksikan. Dito nga, sa nasabi ko, nung unang nasakyan ko to, no? Yung second row nito is medyo alanganin sa 3. Siguro tatlong bata, komportable. 2 matanda, 1 bata, medyo komportable. Pero the best to sa 2 passenger lang sa likod. Para, lalo na kung long drive, saktong-sakto lang po siya.
Yung handling niya is really good. It's smooth. Napakagaan ng manibela. Parang wala kang dinadrive kumpara dun sa Toplander ko noon. Medyo matigas ng konti ang steering noon, na ramdam mo na may minamaneho ka. Ito talagang ang gaan. Tapos yung gas pedal niya, napaka-responsive. Ang sarap i-drive, ang smooth ng takbo. Yung pag-arangkada mo, talagang yung dampi mong tapak na tumatakbo ka ng normal para eco mode, so dampi-dampi lang, pero pag sinapak mo ng konti yung pedal mo, mararamdaman mo yung arangkada. So this is very good talaga. I really love it. I really love the experience. So yung steering niya, ayan, meron siyang infotainment control here. So yung mode, volume up down, backward, forward, nakokontrol ng ating head unit. Tapos, of course, your usual dashboard. Tingnan natin. Ayan. So, yan ang makikita nyo sa dash. Ayan, ang kita nyo. 63 kilometers na yung tinakbo ko. Simula nung nilabas ko, nagpunta kami ng Manila Zoo and everything. Ayan, 63 kilometers. Everything's okay. Tapos dito makikita nyo yung traction control niya. So pag pinindot nyo yan, makikita nyo yan, no? TRC off. So by default naka on yung inyong traction control para masarap ang driving experience nyo. Hindi delikado. Sa driver side, nandiyan ang yung usual na window controls. Ito yung window lock para hindi mabuksan ang windows, hindi gagana. And then on this side is your side mirror. So pag kinokontrol natin yan, gagalaw-galaw yan. Up, down, left, right. Tapos kung anong side mirror ang gusto nyo kontrolin. Kung gusto nyo nasa left side or gusto nyo nasa right side, para makontrol nyo, then you put it on center. Para kahit mapindot nyo, accidentally, hindi gagalaw yung side mirror natin. Next is this one. Ito yung ating side mirror folding switch. So pag pinindot nyo yan, switch ng pagtiklop. Pag pinuksan nyo ulit, pag gagamitin nyo sa sasakyan, syempre kailangan nyo ng side mirror. Yan. Hindi pa siya automatic na pag pinatay nyo yung makina, nagpo-fold siya. But hey, doon sa dati namin sasakyan, walang ganyan. So that is really a plus experience for us. Tapos dito sa infotainment natin, as usual, ganyan naman siya. Ang ating Apple CarPlay, gumagana pag kinabit natin yung phone natin dito. So dapat ang gagamitin yung wire dyan is yung original or yung mga replacement cable, pero dapat magandang klase. Ako, ang ginawa ko, bumili ko nito. This is a parang USB dongle na specifically designed para magamit nyo ito ng wireless. So yan, bubuksan lang natin to. Ba't binubuksan yan? So bubuksan lang natin yan and we will insert it here. Ngayon, wireless na. Yung phone natin, gumagana na yan without the wire na nagkalat dyan. So, masarap na experience na yon. Ayan, kita nyo, CarPlay. Kasi, connected na tayo dyan. Then here is the transmission. So, yung transmission natin is the usual. You have your park, you have your reverse, the neutral, the drive, the slope, and the braking. So, park, pagka nakatigil tayo, yung reverse, pag-aatras, which will trigger din yung ating camera, reverse camera. And then drive, pag umaandar na kayo, nakadrive yan. Gagamitin po natin yung slope, tsaka yung braking on circumstances like, for example, paahon, mahabang ahon, hindi nyo ilalagay sa drive, di kayo nakababad sa drive dahil may tendency mabitin kayo. Like, kunyari, Baguio, Tagaytay, yan yung mga kakailanganin nyo ang
slope ng inyong CVT gear. So, lalagay nyo sa slope para maintain po kayo sa first gear, second gear. Parang ganun lang yata yun ang pagkakaintindi ko. Now, kung pababa naman, hindi nyo rin ilalagay sa drive. Dahil pag nilagay nyo sa drive, bibilis kayo ng bibilis, tatapa kayo sa preno. Siyempre, mag-iinit yung preno nyo at mabilis na mapupudpod. Kaya ilalagay nyo sa B para sa braking, para nagkakaroon siya ng parang engine braking. Yan. Next is yun. So yun lang naman yung basic ng driving nito. Ano mga kasama dito sa nabili namin na sasakyan. So ito yung binigay sa amin. They gave us, hindi ko alam kung bakit binigyan ako ng 6 na keychain. Buksan natin yung isa para makita nyo. Keychain siya na ganito ang itsura. Wait. So, it's a keychain na ganito itsura niya. Toyota, tapos may pa leather, may pa hook. Kaso mo, ang problema dyan, diba? Ganito ang susi ng Wigo. Ganyan. So, ito yung kabitan. Pag sinabit mo rito sa bilog, hindi naman may kakabit. Ang kailangan nyo, parang ganitong type. So, ang ginawa ko, yung isa, binaklas ko rito sa pagkakaribit niya. Siya ang ginamit ko na ganito, na pansabit, para lang na isasabit ko sa belt ko, sa belt strap, or sa ng pantalon, or whatever. And, ayan, mukha siyang basura. Kaya, tapos ito, eventually, magagasgas to ng magagasgas Kaya, nag-order na ako sa Shopee ng casing nito na may kasamang strap dito na design talaga para sa ganitong smart FOB. Tapos ito nga pala automatic, so FOB, basta dala nyo to, mapipindutin nyo yung engine, ayan, mai-start nyo na siya basta nakalagay sa park, tapak nyo yung brake, pag pinindot nyo yan, ayan, so mag-i-start siya, diba? Dahil nandito yung key natin. So, patayin natin ulit to. Ngayon, even sa labas, pag lumabas tayo, yan, so, pindutin natin. Naglalak na siya. Another pindot. Ayan, pag dalawang tunog, ulit natin. So, pag pinindot nyo, narinig nyo, ayan, nag-open na yun, tit-tit, mabubuksan nyo na dahil andito yung ating FOB. So in cases na kunyari nakasarado yung pinto, naubos yung baterya nyo, na-drain na, hindi nyo mabubuksan yung pinto, syempre dahil wala ng battery, you can still open it kasi kung papansinin nyo, yan, may susian naman siya diba? Siguro ang tanong nyo is nasa ng susi. Ito po yung susi niyan, pipindutin nyo lang yan. Ayan. Ito po yung susi ng Toyota Wigo. And I think sa Avanza, sa Veloz, sa Race, ganito rin. Sa ganito itsura ng kanilang FOB. Bukod sa ito, pinipindot itong lock na to, sensor na to, sa susian, sa FOB nyo, meron din yan. Ito yung pang open. Yan, narinig nyo. Ito naman yung pan-lock. Pipindutin nyo to. Diba? Na syunga-syunga ako nung kahapon, hindi ko alam kung saan ilalak. Akala ko dito lang. Yung pala meron ditong pindutan. O, diba? Na nabano na ang tito nyo. What else ang kasama? Itong what do you call this? This leather booklet na nagko-contain ng kung ano. Ito yung Toyota Safety Manual. So, it has the multimedia owner's manual for Wigo. Ito yung owner's manual, digital video recorder set. Yan yung pala, hindi ko nabanggit. Yung ating dashcam na kasama. May kasama na itong dashcam. Sa ibang araw, ituturo ko sa inyo kung paano mag-connect dyan. Ang ating owner's manual.
Tapos syempre yung insurance na kasama sa package. This is from Stronghold. And ayan, yung preventive maintenance and warranty booklet. So, update pala sa mga owners na previous owners ng Wigo at saka dun sa mga bagong owners ngayon. According to my agent kay Sir Gian, dati pala ang PMS ng Wigo is every 5,000 kilometers or 3 months, whichever comes first. So, imagine, in a year, makakapag PMS ka na hanggang 4 na PMS na. 'Di ba? Na parang kung iisipin mo, hala, lugi naman ako niyan. Hindi naman ako makakatakbo ng 20,000 kilometer sa isang taon. Ang standard takbuhan kasi ng sasakyan, yung normal dito sa atin is roughly around 10,000 kilometers per year. So, lugi ka, mag-PPMS ka ng 4 na beses. Pero ngayon, binago na daw, ngayong 2025, nabago na daw ang patakaran ni Toyota. Parang inalign na daw nila sa global standards na every 5,000 kilometers na tinakbo or 6 months, whichever comes first. So, alam niyo yon, parang ayan, yan yung normal ever since na either 5,000 kilometers or 6 months. Para in a year, 2 PMS ka, 5,000, 10,000. So, hindi naman ikaw ganon kalugi. No? Alam niyo yon, parang masasabi niyo, sige, ano naman siya, makatarungan na. So, ganon yung magiging PMS nitong Wigo natin. At ito pa, ang pinakamaganda dyan, guys. Ang binigay sa akin ni Toyota Abad Santos ay free labor charge sa PMS up until 20,000 kilometers. I think that's roughly 2 years. Tama ba? Oo, that's roughly 2 years. Whichever comes first. So, mang gandang deal nun, guys. Ito pa, hindi pa ako tapos ha. Pwede kong i-avail yung mga PMS na yon sa kahit anong Toyota Motors na hindi ko alam kung anong tawag doon, kung affiliated or sister company ng Toyota Abad Santos. So pwede kong pumunta sa Toyota Cubao, Toyota Marikina, lapit sa amin, Toyota Manila Bay, tapos yun nga sa Toyota Abad Santos. So, pwede ko mamili dun sa 4 na yon kung magpapa-PMS ako and ma-avail ko yung livreng labor charge ng PMS until 20,000 kilometers. And if I may add nga pala, meron silang naka-promo ngayon until April, end of April. Yan, nakikita nyo sa screen nyo, fina-flash ko ngayon. Yan yung mga naka-promo nila. And for me, ang tingin ko na mag-fit sa akin, swak na swak guys, is yung undercoating nila na 3M. Alam naman natin na mayroong undercoating ang mga sasakyan pag nakuha natin, pero ito additional protection sa ilalim ng sasakyan natin, 3M rubberized undercoating sa halagang 2,400 pesos. Kahit anong sasakyan daw yan, pwede. Kaya kung ako sa inyo at nagbabalak rin kayong magpa-undercoating, saktong-sakto summer, i-take nyo na yung opportunity. So syempre, hindi naman lahat ay positive. Meron pa rin tayong napansin na negative or hindi ko nagustuhan. Hindi naman negative, no? Hindi ko lang nagustuhan. So, simulan natin. Lalabas ako para makita natin na maayos, okay? Yeah! So, first na hindi nagustuhan ng tito nyo. Ito yung unang-una sa hindi nagustuhan ng tito nyo. Number 1, this one here. Yung seat cover natin, kung napapansin nyo, bare yung seat cover natin. Yan ay dahil hindi ko pinakabit yung libreng seat cover. Meron namang kasamang seat cover to, kaya lang alam niyo yung very cheap
not cheap, hindi ko naman masasabing cheap, pero very ordinary, yung magaspang na tela na basta yung usual telang ginagamit sa sa seat cover. Hindi ko alam ang tawag doon pero definitely hindi siya cotton. Magaspang siya sa feel, and it's just plain black na seat cover. Sa iba siguro okay sa kanila yon, pero ako gusto ko naman ma-feel na walang seat cover yung sasakyan, kasi ever since na nagkaroon kami ng sasakyan, parati kaming mayroong leather seat. Pinalagyan ko agad leather seat yan. Sa first month pa lang ng sasakyan, may leather seat cover na. This time we want to try and feel yung fabric, kasi maganda yung fabric yung stock na fabric niya. Maganda, I like it. So titestingin namin yan. Second is the matting, no? It's a standard matting, fabric ulit, Wigo. Tapos yan, ganyan lang siya guys. Tela, tela na parang hirap na hirap mag-fit. Kaya pagka, yan, nakita niyo yung mga kalat ni Nini. Pagka may ganyan, wala na, nga na. Tayo sa harap. Diba? So, yan o. Yung mga rito, exposed pa rin. And prone yan kasi tapakan yan Prone sa dumi and gasgas and everything. Kaya, yan, yung matting na to, isa to sa mga una kong papalitan. Ang third sa hindi ko talaga trip dito, which is libre naman kasi, so ba't pa tayo magreklamo, libre naman, is this one here. Yan, yung default tint na nilalagay nila. Apparently, yung tint na yan is Platinum brand. And alam naman natin, yung Platinum brand is hindi siya ganun kagandahan. It's just a standard tint na parang more of like parang privacy lang. Pero yung heat rejection niya is napakababa. Tapos ito pa, yung harap niyan, ang libre is ganun lang, visor type lang. Hindi nila nilalagyan yung dito sa part na to, kaya yan, putol yung tint niya. Pwede daw i-full, pero there's an additional expense of 2,700 yata or 2,900, I can't remember. Pero think about it, 2,700 or 2,900 para lang i-full nila using an ordinary tint, which is yung platinum. Ang dami naglabasan ngayon ng mga nano ceramic na tint that will cost you roughly around I think 5,000 yung cheapest for a Toyota Wigo. Naka full na yan, wrap around, papalitan nila lahat ng tint. So naka ceramic ka na, and we all know naman na ang bagong technology ngayon ng tinting, the nano ceramic is parang 97 yata, 97 ang heat rejection. So dadagdag na lang ako ng konti, naka wrap around na siya ng tint. So yun ang gagawin ko. Pero overall, those are just kaartehan lang ng tito nyo. For the rest, saktong sakto. I'm happy with the purchase. We're loving it. Si Mami nag-test drive na kaninang umaga dito sa loob ng subdivision, and sabi niya mukhang mabilis siyang makakapag-bounce back into driving dahil napakadaling i-drive. Nga pala, may libreng ganito, rain visor na may Wigo. Ayos naman siya, sakto naman. So yan, ito pala isa sa mga pinaka nagustuhan kong libre. Meron ng rain visor, I don't need to buy it. So nice. And buksan natin para makita nyo yung aking planggana. Lagay akong planggana kasi dahil nga carpet to, mag-grocery kami. So yung mga meat malamig, magtutubig. So better na ilagay dito para masalo. Yun ang mga bibili natin, no? Yung 5D, 9D na matting dito, second row, tsaka sa driver side. What else? Tinting, papatint natin ng maayos to para yung heat rejection, especially magsa-summer na, meron tayo.
I think dito, yung step seal ba tawag dito, yung tapakan. Kasi yan, tapakan na ni Nini. Pag bumababa, syempre bata, nahihirapang maghakbang agad. So far, yun lang naman. Overall, goods na siya. I think yun muna. I'll keep you updated with the progress ng gagawin natin dito. So marami tayong gagawin dito. Abang-abang lang kayo. Tatapusin natin yung video rito. And expect guys na magkakaroon tayo ng maraming content about our new Toyota Wigo. Sana madagdagan yung ating subscriber base at followers natin dito, mga watchers natin. Expect na bibigyan ko kayo ng first-hand experience and I hope you guys will like and enjoy it. Pahit na lang ng thumbs up button natin. And kung bago po kayo dito sa channel na to at dinala kayo dahil dito sa sasakyan na to, I would like to invite you to please subscribe and hit the bell notification for more updates. Again, maraming salamat po. Topi Manalo. Until next time, kita-kits po tayo. Bye-bye.